Inako ng international terrorist group na ISIS o Islamic State ang pambobomba sa Quiapo, Maynila noong lamang Biyernes. Pero pinabulaanan ito ng pulis at iginiit na walang ISIS sa Pilipinas. Samantala, 5 persons of interest naman sa pagsabog ang hinahanap ngayon ng mga otoridad. May report si Ian Cruz. Naka-full alert na noon pang Biyernes ang pulisya para sa sinasagawang ASEAN Summit nang sumabog ang isang homemade pipe bomb sa Quiapo, Maynila na ikinasugat ng 14 na tao. Sa paunang investigasyon, sinabi ng pulisya na posibleng gang war ang pinag-ugatan ng insidente. Pero makalipas ng 2 araw, inako raw ng international terrorist group na ISIS ang pag-atake. Ayon sa intelligence monitoring website na siteintelgroup.com, ginawa raw ng ISIS ang pag-ako sa sarili nitong news agency na AMAC. Pero sa programang News to Go, sinabi ni Police Director Oscar Albayalde na hindi raw kagagawa ng ISIS ang pambobomba. Ugali raw talaga ng ISIS na akuin ang mga karahasan sa mundo para sa pansarili nitong interes. Accordingly, meron din silang sinabi doon na yung explosion na yun, as a result of that explosion, merong namatay na 5 sundalo at 6 na nasugatan. Doon pa lang po na sa statement na yun, maling-mali na. Nanindigan si Albayalde na gang war ang itinuturong anggulo ng mga ebidensyang nakalap nila sa investigasyon. 5 persons of interest ang hinahanap ngayon ng Manila Police District kaugnay ng insidente. Ang ISIS po ba ay nakapasok na sa Metro Manila? Wala po, not even in the Philippines, no? Yung sinasabi, time and again, dinideny natin yan. There are no confirmed reports of any presence of ISIS anywhere in the Philippines. Pero nitong mga nakaraang buwan, mismong kay Pangulong Duterte na mismo nang galing ang impormasyon tungkol sa banta ng ISIS sa Pilipinas. Sinabi dati ng Pangulo na umanib na sa ISIS ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon. The only problem is ang IS has already anointed Hapsilon, Abu Sayyaf leader from Holo. He's now in Central Mindanao. Nitong Enero lang, sinabi rin ng Department of National Defense na kinikilala at naging contact na ng ISIS ang paksyon ng Abu Sayyaf na pinamumunuan ni Hapilon. Sinabi rin dati ni Pangulong Duterte na konektado rin sa ISIS ang local terror group na Maute. Sila ang tinuturong nasa likod ng pagtatanim ng pampasabog sa ilang eskwelahan sa Mindanao kamakailan at pambobomba sa Rojas Night Market sa Davao City, Setyembre noong isang taon. Noong Pebrero, sinabi ng militar na nakianib na rin ang grupo ni Hapilon sa Maute, alinsunod daw sa utos ng ISIS. Ian Cruz, GMA News.